Magandang gabi mga idol, welcome back dito sa ating tambayan, dito sa ating kwentuhan, dito sa ating huntahan, dito sa Arbs Medical TV. Medyo matagal-tagal na tayong hindi nakakapagbigay ng kwento tungkol sa mga karanasan natin dito sa ating mga karamdaman tulad ng GERD, acid reflux, anxiety, depression at iba pang mga kondisyon na dala o komplikasyon ng ating mga nabanggit na karamdaman. Yan mga idol. At siguro pagkwentuhan natin o paghuntahan natin yung nangyayari sa panahon ngayon, yung sobrang init. Wag kayo magtataka kung nakakaranas kayo ngayon ng anxiety o acid reflux, GERD. Yan ay dahil sa init. May mga karanasan kasi ako na pwede kong i-share sa inyo, ikwento sa inyo. Yan. Sa sobrang init talaga, yan, bukas na yung aircon, bukas pa yung electric fan. Grabe yung init. Tsaka na-allergy ako yan. Kasama sa ano yan. Kaya ako ganito na ganito. Kati ng ilong ko, oh. Kasama yan sa nararanasan ngayon. Huwag kayong magtaka, huwag kayong magpanik sa mga nararamdaman at yun, kakayanin natin lahat yan. Yan. Yung aking anak nandito din yung dalawa, kaya yan, hi daw. Kaya nahihirapan akong maggawa ng vlog ngayon kasi 'di ba dito ako gumagawa ng vlog. Yung cellphone ko naka-stand. Ayun yung stand. Ngayon yung stand naandun na lang. Kapit ko ngayon yung yung cellphone at medyo malabo dahil yung front camera ang gamit ko, hindi yung back camera. Siyempre, alam naman natin na back camera, yun yung mas maliwanag. Yan. Tsaka nangangawit yung kamay ko. Hindi ako sanay na kumapit. Hindi ako katulad ng mga vlogger na kapit-kapit yung kanilang camera o cellphone habang kumukuha ng video. Yan, mga idol. Medyo dapat natin talaga pag-usapan, pagkwentuhan ang karanasan natin ngayon. Itong sobrang init. Actually, mga idol, kahapon, makwento ko lang, naalala ko lang, habang nandito ako sa bakuran, may mga ginagawa akong pangbakuran sa sobrang init. Pero 'di ba, may mga video ako nakikita niyo naman dito sa amin, malilim, maraming puno at mahangin. Pero kahit ganun dito sa probinsya, ramdam pa rin yung init, yung hangin na na dumadampi sa ating balat. Talaga namang dry siya, parang talaga mainit siya sa katawan. Yun, dito nahihirapan kami, lalo pa siguro doon sa mga syudad, doon sa mga kabayanan na walang katulad dito sa amin na mga puno. Allergy talaga ako, kati. Normal po mga idol. Normal po yung pagkakaroon ng acid reflux sa panahon ng tag-init. Wag po kayo matatakot. Lalo na kung nahihirapan kayong huminga, katulad ng allergy. Na-allergy na kayo. Ang kasunod po niyan, paghirap po ng panunaw natin. Dahil tumataas po yung acido natin, yung acidity natin. Nakakaranas tayo ng acid reflux. Yung pag-akyat ng asido, ramdam na ramdam mo. May mga panahon din na makakaranas ka ng bloated. Bloated. Hindi mo maintindihan kung ano yung tatama sa iyo sa panahon ng tag-init, kung bloated ito o acid reflux. Siyempre alam naman natin na magkaiba yan. Bloated po, hirap po sa pagtunaw ng pagkain, at ang acid reflux po, sobrang asido naman na mainit na umaakyat sa ating lalamunan. Yan. Normal din po na nagkakaroon tayo ng anxiety, mga idol. Kasi sa mga hirap na nararamdaman natin, may takot na nabubuo sa atin. Nag-iisip na naman tayo kung ano na naman yung ating mga nararamdamang ito, kung ano na namang sakit ang mga dumadapo sa atin. Yan naman ang dahilan, kalimitan ng anxiety. Kapag wala ka nararamdaman, kapag kondisyon ang pakaramdam mo, hindi ka naman nakakaramdam ng takot o pangamba. Yan. Gagawan ko ng video, mga idol, yung mga paraan kung paano makasurvive dito. Ano ba yung ginagawa ko?
may video ako next vlog, papakita ko sa inyo kasi nauna kong ginagawa yon. Ngayon lang naisipan ko na unahin itong video na to kasi sobrang hirap talaga ng init. Kahapon yung ginawa ko, yung kinukwento ko, habang may ginagawa ako, hindi ko kaya na tubig lang yung iinumin. Itong baunan ko, eto, dala-dala ko, linalagyan ko siya ng Hydrate para ma-refresh. Para ma-refresh at saka ang isa pa, para mabawasan yung dehydration. Para hindi ako ma-dehydrate. Ramdam na ramdam kasi yung dehydrate. Kapag kasi nadi-dehydrate, yun yung dahilan ng init. Yun yung dahilan kung bakit tumataas yung asido. Pag nadi-dehydrate. Imagine yung alak. Kalimitan sa alak, hindi lang dahil sa may chemical. Dahil sa dehydration, na dulot, na dahilan nung alcohol. Alcohol kasi nakaka-dehydrate ng katawan. At sa pagiging dehydrated natin, doon tumataas yung asido natin. Kaya yun, di ba nakwento ko naman sa mga vlog na ginagawa ko dati pa, at saka may mga ilan na nitong kailan lang, kapag nakakainom ng alak, kailangan uminom tayo ng Hydrate, o kaya sabaw ng buko. Kasi para makondisyon tayo, kasi yung asido natin masyadong mataas talaga. Kaya ramdam mo, yung iba naduduwal. Yung iba naman, ramdam na ramdam nila laging uhaw kasi tuyo yung lalamunan. Yun ang dahilan ng pagkatuyo ng lalamunan dahil dun sa asido. Sa acid reflux, sa umaakyat na asido. Kaya nadudual tayo minsan, na ang dual natin yung hangover, ang dual natin laway lang yung lumalabas. Yun yung ginawa ko kahapon, inom ako ng Hydrate kasi ramdam na ramdam mo yung panghihina ng katawan, ramdam na ramdam ko. Habang tumutungo ako, ramdam na ramdam ko yung acid. Kaya sabi ko doon sa brother ko, sa kapatid ko, kasi meron ditong tubo kami na extension ng poso. Yung bahay na pinapagawa ko, doon na andun yung poso dati. Ngayon, tinanggal ko kasi nga pinagawan ko ng bahay. Ngayon, yung mga tubo na nakalatag sa lupa, naipit na ng mga ugat. Kaya yun yung hinukay ko, inaasikaso kong maalis. Kaya sabi ko nga, malilim. Kasi, yung ugat na yon, ugat ng punong nakatayo. Ibig sabihin, may lilim, may hangin. Pero, init talaga nung hulab ng hangin. Habang hinuhukay ko, mababa lang naman, kaganto lang kababa yung yung baon ng tubo dahil nakahiga siya. Para lang hindi makakatakid, kaya may tabon siya, may baon siya, nakaganito kababaw lang. Yun nga lang, may mga ipit-ipit ng puno, ng ugat ng puno. Ngayon, hindi natin pwedeng putulin yung ugat, kaya matrabaho. Hinukay natin sa ilalim para mapilit natin na maikot at mahugot yung tubo, nang hindi nasusugatan yung ugat. Yun, medyo may matrabaho, pero kung hindi ganun kainit, madaling gawin. Kahit nasa lilim, talaga namang tumataas yung acid ko. Yun, ang katapat lang talaga nun, Hydrate. May mga time na kapag ina-acid ka, Hydrate lang yung ginagawa ko. Bakit? Kasi kapag ang acid ay ang pinanggagalingan ay dehydration, Hydrate yung ginagawa ko at nakaka-recover na ako. Ngayon, panag-araw, kainitan, kalimitan yung dahilan ng acid natin ay dahil sa init. At ang isang sagot diyan, Hydrate o sabaw ng buko, mga idol. Yan. Pakikita ko din sa inyo, gagawa natin ng video yung sinabi ko na paraan kung bakit nakaka-recover tayo. Bakit hindi tayo lagi nagkakaroon ng hyperacidity o acid reflux. Yun lang mga idol, at sana kahit sa kaunting oras na kwentuhan natin, sana nakapagbigay ako ng aral. Ngayon tag-init,
Huwag tayong magpaka darang sa sikat ng araw, at kailangan lagi tayong may bitbit o dalang tubig, at kung maaari natural sabaw ng buko o anti-dehydration, kasi sa sobrang init talagang kailangan natin yan. Yun lang mga idol, at bye bye, kita-kita tayo sa mga susunod na video.